Sa pinaka-latest na balita sa giyera ng Iran at ng Israel, pati na rin ang pakikialam ng Amerika at pag-atake sa bansang Iran, ay inihayag ng punong ministro ng Australia na magpapadala ho sila ng mga missile sa United Arab Emirates at maglalagay ng reconnaissance plane, ngunit walang mga sundalo. So may plano talaga dito ang punong ministro ng Australia, at binigyan din ng punong ministro ng Australia na ang papel ng Australia ay purong depensibo habang lumalakas ang mga pag-atake ng Iran sa buong Gulfo, no? Itong nakalipas lamang na mga oras, ang ilang barko na may kaugnayan po sa China ay gumagamit ng mga paraan para maiwasan ang mga pag-atake ng Iran sa Strait of Hormuz. Dito dumadaan yung mga barko na kung saan yung mga nagde-distribute ng mga gasolina, ng mga diesel, diyan po dumadaan. At kahapon nakita naman natin si Mujtaba, no? Khamenei, anak ng namatay na supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei, ay hinirang na bagong supreme leader po ng Iran habang patuloy ang digmaan. So eto yung sinasabi natin na ngayon nagkaroon na ng panibagong supreme leader po ang Iran, yung anak po nung namatay, no, na supreme leader. Sinabi ni Pangulong Trump na pinalakas ng US ang mga kakayahan ng militar ng rehimen at Iran, at patuloy na palawakin po ang target sa loob ng Iran. So ibig sabihin, meaning to say, ang main focus talaga ng US or Amerika ay atakihin po, no, ang pinakabase militar ng Iran, kasi nakapagpalit na sila ng supreme leader. Ibig sabihin nito, tuloy ang pag-atake ng Iran dito sa Israel at yung mga bansang kumakalaban po dito. So nitong nakaraang March, no, March 9, kahapon ho ito, natagpuan ng NATO at hinirang ang isang missile ng Iran na patungo sa Turkey. So itong missile po na ito nanggaling sa Iran, buti na lamang at nakita po ng NATO patungo sa bansang Turkey. Meron din namang mga katulad na insidente noong nakaraang linggo po. Bukod dito, sinabi ng Pangulo ng Pransya na pag-uusapan po ng G7 ang posibleng emergency na paglabas ng mga reserba ng langis, no, dahil sa pag-aalala tungkol sa digmaan at sa pagbara ng Iran sa Strait of Hormuz. Ang pinaka-dahilan talaga dito, no, kaya tayo ay namumblema sa gasolina, no, dahil sa pagbara ng Iran dito nga po sa Strait of Hormuz, no. Tinitira kasi nila, inaatake nila yung mga dumadaan po ng mga barko dyan, no, yung maghahatid ng mga gas. Kaya nakita natin kahit ang China ay napapalaban sa ganito pong sitwasyon. Ipinakita rin, no, sa isang larawan ang tila pag-atake ng US malapit sa Minab, at tila sumasalungat sa mga pahayag ni Trump na ang Iran ay may sala sa pagpaslang ng paaralan. Nagsasabi kasi, o sinabi din ng kampo ni Trump ng Amerika, na ang Iran ang isang gumagawa ng way para tirahin yung mga sibilyan. Nadamay nga po yung mga eskwelahan. Ditong February 8, sinimulan po ng US at Israel ang isang malakihang opensiba laban sa Iran. Sinabi din ho ni Trump na ang layunin ng operasyon ay pigilan ng Iran na makakuha ng nuclear weapon at ipagtanggol ang mga mamamayang Amerikano. Ang mga pag-atake ng Israel sa Defense Force, no, or IDF sa Tehran ay ikinamatay ng kanilang supreme leader. Ang karagdagan pa sa pag-atake ng US ay target ng mga military site sa iba't ibang lungsod ng Iran. So ibig sabihin nito, talaga main target ng US, no, yung mga military base ng Iran, kasama po yung mga nuclear power plant, kasi yun talaga yung isang dahilan. Kasi pumirma na yan ng agreement, no, ang Iran, pero parang nabaliwala kasi tuloy pa rin sila sa programa nila sa pagpapalakas po ng nuclear power. Yun yung sinasabi natin na napakadelikado. Kaya dapat maagapan ito. Kung hindi madadaan sa maayos na pag-uusap o kung walang ceasefire na mangyayari,
tuloy ang pag-atake ng Amerika sa bansang Iran. Yung Iran, ang lakas ng loob nila, ang dami ng mga bansang humaharang sa kanila. Andiyan ang Amerika, ang Russia, at iba pa, China, pero tuloy-tuloy pa rin po ang Iran sa kanilang gustong pagpapalakas ng nuclear. So yan muna ang update natin.